Tayo po muna ay manalangin. Opo, dakilat mapagpala ang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Diyos na banayad sa pagkakalit, sa kahabagan, marami pong salamat sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong banal gawa, inatapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu nagbigay sa mga puso, at bagong lahat, sa pangunang panalangin po ng aming ginagawa mga pastor, beloved of all evangelist, de Almeida, and time prophet, nato po kami nagpakumbaba, lalo ang lingkod sa aming nagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasal, kabagan mo kami patawarin, lubos-labis po kami nagsisi sa ating mga labi, malapay noon, ikaw po maglagay, makataga, dapat bikasin, ikaw po aking naasahan, sa mga pangunawa, kaisipan ng bawat na paginig, at patuloy kami samahan ng iyong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus. Unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, we pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tingit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kalwalhatian, at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ang po'y nagpabuot ng dobling paggalang sa ating pong beloved double evangelist, de Almeida, the end-time prophet of our loving God, at patuloy po ang ating pag-alala kailanman. Hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear, at po'y nagpaabot ng paggalang pagbati sa mga beloved children ng ating beloved parents in the Lord, at magandang hapon sa inyo lahat, sa ating pinagpalang mga baguhan, at sa lahat po ng ating viewers sa ating pong live webcast. Ating tatalakayin, mga minamahal, the challenge to serve. Ang sabi nila, ang buhay daw ay very challenging, mga minamahal. Kaya ang ating title, The Challenge to Serve, ang ibig sabihin, ang hamon ng paglilingkod o hamon na paglilingkod. Ang hamon na paglilingkod, the challenge to change. To serve, brother. Basahin po natin, mga minamahal, ng ating teksto, kindly po sa ating mga beloved Bible readers. The Gospel according to Luke chapter 1, verses 74 and 75. That he would grant unto us, that we, being delivered out of the hand of our enemies, might serve him without fear, in holiness and righteousness before him, all the days of our life. The book of John, chapter 5, verse 28 and verse 29. Marvel not at this, for the hour is coming, in the which all that are in the graves shall hear his voice, and shall come forth, they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. God bless you po. Kaya sa Tagalog po tayo. Lucas Kapitulo 1, versikulos 74 at 75. Na ipinagkaloob sa atin ay yamang nangaligtas sa kamay ng ating mga kaaway, ay paglikuran natin siya na walang takot. Sa kabanalan at katuwiran, sa harapan niya lahat ng ating mga araw. Dito po sa Juan Kapitulo 5, versikulo 28, 29. Huwag niyong ipagilanas ito, sapagkat dumarating ang oras ng lahat na nangasalibingan ay makakarinig ng kanyang tinig. Dito po sa 29. At magsisilabas sa mga nagsisigawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na maguli, at sa pagkabuhay ng mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay maguli sa paghatol. Palakpakan po natin, mga minamahal, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak ng malakas. At lahat magsabi na malakas na praise the Lord. The challenge to serve, ang hamon na paglilingkod. Sa buhay, merong hamon, mga minamahal. Merong tinatawag na challenge. At ito ay hindi natin maiiwasan. Ngayon, sa paglilingkod sa Diyos, meron din challenge. Merong hamon, mga minamahal. Kaya nga sinasabing tayong lahat ay kagaya ng tumatakbo sa patakbuhan o sa palaruan, sa isang takbuhin, mga minamahal, na kinakailangan gawin natin ang lahat ng paraan para tayo ay manalo.
Dahil hindi pwedeng mayroong matalo. Dahil pag natalo ka, mga minamahal, ang sarili mo ang dahilan bakit ka natalo. Pero kapag ikaw ay mayroong tinatawag na hamon na paglilingkod, sa paglilingkod mo ay may hamon, may challenge, at ito ay iyong na-overcome, na pagtagumpayan mo, ikaw din sa sarili mo ang tatanggap ng sinasabing victory o tinatawag na pagtatagumpay. Kaya sabi ng ating nabasa, mga minamahal, dito muna sa aklat ni San Lucas, Kabanatang 1, talatang 74, ang sabi, sa atin na ipinagkaloob na maligtas sa kamay ng ating mga kaaway. Ginawa na yan ng ating mahal na Panginoon. Yung kaligtasan natin sa kamay ng kaaway, challenge yan, mga minamahal. Dahil habang nabubuhay ka sa makasalanang sanlibutan, maghahanap ka ng kapayapaan ng buhay mo, ng kasaganahan ng kalusugan, mga minamahal, mahirap mong makamtan yan. Dahil nasa makasalanan kang nasa sanlibutan, mga minamahal. Kaya ang buhay pa lang ay sinasabing challenge na. Ibig sabihin, may hamon na, mga minamahal. Pero ang sabi ng ating nabasa sa verse 74, iniligtas tayo ng Diyos, mga minamahal. Ang sabi, sa kamay ng ating kaaway. At dahil iniligtas tayo ng Diyos sa kamay ng ating kaaway, ang sabi, paglingkuran natin siya ng walang takot. Dito tayo ngayon maglilingkod sa mahal na Panginoon. Ang sabi, paglingkuran mo ang Diyos ng walang takot, sa paanong paraan, ang sabi, sa kabanalan at katwiran, sa harap niya lahat ng ating mga araw. Kaya yung natutunan natin sa ating mahal na magulang sa Panginoon, ito na ngayon ang challenge. Isang bagong buhay sa harap ng ating mahal na Panginoon. Isang bagong buhay na ligtas na tayo sa kamay ng kaaway. Dahil yun ang ating nabasa. Yamang kayo'y iniligtas sa kamay ng iyong mga kaaway. Ngayon, ang hamon, paglingkuran mo ang Diyos nang may kabanalan. Ang sabi, sa katwiran ng walang takot sa lahat ng araw ng iyong buhay. Sa makatuwid ang paglilingkod natin sa Diyos, mga minamahal, huwag kang magharap ng katapusan, mga minamahal. Dahil ang paglilingkod sa Diyos, kaya sinasabing, ito'y hamon, mga minamahal, dahil sa lupa maglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Hindi pwedeng pagsagalan ang buhay mo at wala ka nang naramdamang sakit sa iyong katawan, ay hihinto ka na. Dahil ayaw mo sa gusto, mga minamahal, makikipagbaka ka, merong tinatawag na hamon. Saan mo pipiliin ang pakikipagbaka? Makipagkabaka ka sa kaaway? Muli kang ilagay ng Diyos sa kamay ng kaaway, makikipagbaka ka. Sa kaaway, siguradong wala kang panalo, ang nasa iyo ay palaging pagkatalo. Pero sa kamay ng Diyos, mga minamahal, pinaglingkuran mo ang Diyos, mga minamahal, nang walang takot sa lahat ng araw ng iyong buhay, sa kabanalan at sa katwiran. Ang sabi, mga minamahal, sigurado naman ang iyong pagtatagumpay. May challenge, may hamon, pero sigurado ang iyong pagtatagumpay. Bakit? Dahil sinabi ng ating nabasa, iniligtas na tayo ng Diyos sa kamay ng ating mga kaaway. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Ngayon, kapag tayo'y natalo, mga minamahal, hindi masarap ang buhay. Kung ikaw ay hindi kumpante sa paglilingkod sa Diyos, mahaba ang bahay-sambahan, kailangan mo mabuhay na may kabanalan in and out. Ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, yung inner man mo, even the outer man, kinakailangan mabuhay ka ng may kabanalan sa harap ng ating mahal na Panginoon. Yan ay big challenge, mga minamahal. Pag natalo ka, sabi ng ating nabasa sa John chapter 5, verse 28, ang sabi ng 28, huwag kayong manggilalas, sapagkat dumarating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makarinig ng kanyang tinig. Kung natalo ka sa labanan, hindi ka naging matagumpay at wala ka sa hamon ng paglilingkod, hindi mo challenge ang ating mahal na Panginoon, bakos ibinigay mo ang iyong sarili sa kaaway, pipikit ang mata mo sa lupa. Kung magtagumpay ka man, mga minamahal, nasa hamon ka ng paglilingkod, at pinipilit mong paluguran ng ating mahal na Panginoon, pipikit pa rin ang mata mo sa lupa. Kaya lang pagpikit ng mata sa lupa ng tao, maging siya'y masama o mabuti, ang sabi ng banal na kasulatan, may katiyakan
ang kanilang patutunguhan sa magkaibang lugar. Ano magkaibang lugar? Ang sabi ng verse 29, matapos marinig ng lahat ng nasa libingan, ibig sabihin lahat ng namatay, ang tinig ng Panginoon, ang sabi, at sila'y magsisilabas. Ang nagsagawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na magmuli sa buhay, at ang mga nagsagawa ng masama ay sa pagkabuhay na magmuli sa paghaton. So ang ibig sabihin, ang pagpikit ng mata sa lupa ay hindi katapusan ng lahat ng bagay. Lahat magsabi ng praise the Lord. Kaya merong gusto magpakamatay. Ating napakinggan, yung kaninang nagpatotoo, mga minamahal, gusto niya lang magpakamatay. Maging naman abang lingkod, nung ako'y may ketong pa, talagang gustong-gusto kong magpakamatay. Bakit? Yung kasi iniisip ng tao. Kapag ikaw ay sagad na and there's no way for you to escape, mga minamahal, isa lang isipin natin, magpakamatay na lang tayo. Kasi iniisip natin, mga minamahal, ang kamatayan ay kapahingahan. Hindi pala. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, kung namatay kang, ikaw ay gumawa ng mabuti dahil may hamon ka sa paglilingkod at sinalis mo ang ating mahal na Panginoon, pinaglingkuran mo siya ng may katakutan, sa kabanalan, sa katwiran, sa lahat ng araw ng iyong buhay. Ang sabi, kung ikaw ay inabutan ng kamatayan, sa libingan, muli kang babangon at babangon ka sa buhay na magmuli sa pagkabuhay. Yun ang panibago mong buhay, a new life without challenge. Wala nang hamon. Dahil ang panibagong buhay ay sa piling na ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang lahat na naranasan mo sa lupa, sa piling ng Diyos, ay hindi mo na mararanasan pa. At hindi mo paghihinangayangan. Bakit ka naglingkod sa ating mahal na Panginoon? Yung kanina ating mahal na kapatid. Kababautismo lang, mga minamahal, nakaramdam siya ng iba sa kanyang katawan. Yung kaninang pinakita sa ating video, during our testimony portion, mga minamahal. Bagong baptize, instant healing, kalakadaka, pinagaling ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Maraming nakaranas niyan. Ako nakaranas niyan. Dumalo akong may keto way back 1989. Ako nga, hindi pa ako nababautismohan. Katatapos lang ng gawain. Isa ako sa baguhang tumakbo sa harapan at nagpalehas. Pagkalehas, wala pang bautismo. Pinagaling na ako ng ating mahal na Panginoon. Pero hindi pa yan ang tunay na buhay. Wala pang hamon dyan. Yan ang sinasabing, yawag ililigtas kayo ng Diyos sa kamay ng kaaway. Nang ibig sabihin, yan ay tanda lamang na ikaw ay nasa kamay na ng ating mahal na Panginoon. Kaya mabuting kung bumikit pa lang yung mata, ikaw ay nasa paggawa ng mabuti, ang sabi, didilat ka sa pagkabuhay na magmuli sa piling ng ating mahal na Panginoon. Paano ngayon, mga minamahal, kung hindi mo na pagtanggupayan ng hamon, pagkatapos mong gumaling, balik ka sa kasalanan ng salimutan. Balik ka sa kawalan ng kabanalan. Balik ka sa kawalan ng katwiran. Binalikan mo ang lahat ng iyong pinanggalingan sa salimutan. Ang sabi, pipikit din naman ang iyong mata. At pag narinig mo ang tinig ng Diyos, muli kang babangon. Pero ang sabi, ikaw ay babangon sa lugar ng paghaton. Ang ibig sabihin, hahatulan ka ng ating mahal na Panginoon. Ikaw ay hahatulan dahil hindi mo na pagtanggumpayan ng hamon na tapat ang nagtagumpay, sila naman ay nasa tinatawag na buhay na magmuli na pagkabuhay sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya pagkatapos ng tinatawag na challenge to serve, meron tayong tinatawag na spiritual renewal. Spiritual renewal, ang ibig sabihin niyan, spiritual na pagbabago. Hindi tayo mabubuhay, mga minamahal, sa sarili natin. Tapos na ang ating buhay sa sanlibutan ito. Meron na tayong spiritual na pagbabago, sinasabing spiritual renewal. Ito ngayon ang ating buhay sa harap ng ating mahal na Panginoon. Kindly. The second book of the Corinthians, chapter 4, verse 16 and verse 18. For which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal.
ang aklat sa 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 16 at 18. Kaya nga hindi kami nanghihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago sa araw-araw. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Spiritual renewal, spiritual na pagbabago, ito ang ating buhay sa harap ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, hindi tayo dapat maghimagod, bagamat ang ating pagkataong labas ay pahina. Bakit sinabing ang ating pagkataong labas ay pahina, mga minamahal? Ang ibig sabihin kasi nagbabago yung ating edad. Ayaw sa gusto natin, mga minamahal, ay tatanda tayo. Pero hindi ibig sabihin ang katandaan natin ay excuses para hindi natin gawin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil ba di matanda na ako, pagbigyan nyo na ako? Hindi po. Hindi excuse yun. Sabihin mo matanda ka, choir member kasi ako, matanda na ako. Hindi, mga minamahal. Wala kasi nakasulat sa Banal na Kasulatan. Ang sabi sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, kaya nga hindi kami nangihimagod, bagamat ang aming pagkataong labas ay pahina. Sa salimutan kasi pagbigyan na natin yan, total matanda na yan eh. Ay pinagbigyan ng pinagbigyan, tumanda tuloy ng paurong, sabi ng Banal na Kasulatan. Ang naking lakad ay paurong at hindi pasulong. Parang bata, mga minamahal, hindi bata pa yan, pagbigyan lang natin. 5 taon na, hindi bata pa yan, pagbigyan natin. 10 taon, hindi bata pa yan, pagbigyan natin. Susunod na panahon, 15 years old na, almost adults na, mga minamahal, ang isip bata pa rin. Bakit? Palaging pinagbigyan. Sa Banal na Kasulatan, mga minamahal, pag binasa natin ang kabuuan, ang sabi, hindi palaging gatas ang ating kakainin. Naintindihan natin yon? Hindi palaging gatas ang ating iinumin hanggang pagtanda. 24 years old ka na, bata, gatas pa rin ang inuum mo. Kumakain ka na tinatawag na hard food, kailangan niya ng iyong katawan. Ganun din sa ating spiritual condition. Kaya sinasabing spiritual renewal, mga minamahal, o spiritual na pagbabago, nagbago na tayo sa harap ng ating Diyos. Iba yung ating kalagayan nang tayo ay bagong Kristiyano, baguhang Kristiyano. Iba naman ang ating kalagayan habang lumilipas ang panahon, dapat tayo ay nagiging matured na Kristiyano. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ibig sabihin, marunong na tayong umunawa, hindi tayo palaging inuunawa, mga minamahal. O kagaya dyan sa inyong mga upuan, mga minamahal. Ako napakarami ko nang nakausap. Mga minamahal. Sabi nung isa, Brad, isipin mo naman ang aga-aga naming dumalo. 6:00 pa lang, nandyan na kami sa Amoranto, nakaupo kami. Pagdating ng 7:00, ang sabi nung isa, umalis kayo dyan, puwesto ko yan. 7:00 yun ha. Pagdating ng 8:00, lipat sa kabila. May dumating na naman, Brad, alis kayo dyan, puwesto namin yan. Pagdating ng 9:00, mga minamahal, nakalipat na naman sa kabila. Saan ba tayo nagsimula? Nagsimula tayo sa pula, napunta sa blue, nasa dilaw na ngayon. 9:00 na, mga minamahal. May dumating na naman, Brad, alis kayo dyan, pwesto ko yan. Lipat na naman sila, napunta sa green. 10:00 na yon, magsisimula na yung ating gawain. Habang nananalangin, nakalabit pa, Brad, alis kayo dyan, pwesto ko yan. Eh di umuwi na lang, sabi, alis daw eh. Pamilya, umuwi na lang, mga minamahal. Eh, di ba? Ang ibig sabihin, iba yung hamon natin. Yung hamon natin sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, dapat meron tayong spiritual na pagbabago, meron tayong spiritual renewal, nang ibig sabihin, habang tumatagal ang panahon, tayo, anak ko, kaunawa. Kahit nakaupo ka na dyan, pag may nakita kang dumating na baguhan, tumayo ka, ibigay mo ang iyong upuan, ikaw ang pagpapalain ng ating mahal na Panginoon. Di ba? Yung isa naman, sis, huwag ka dyan, doon ka sa tabi ko, akong bahala sa'yo.
Tuwan-tuwa naman yung sister, mga minamahal. Ang asawa niya, Japanese national. So nandito naman siya, bakasyon nila yon. Tuwa-tuwa yung sister, ay, ang ganda pala sa Manila, sa Pilipinas. Isipin mo, ang ganda ng pwesto mo. May aakay pa sa'yo, katabi mo siya. Meron kang kakwentuhan. Hindi ba? Maya-maya no sis, 250. Ano po yun? 250, yung upuan mo, 250 yan. Bayad pala, bayad na yan. Binayaran na yan ng ating beloved parents in the Lord, mga minamahal. Kaya lahat ng uupo dyan, first come, first serve, libre yan at walang bayad. Di pinagbigyan, binigyan ng 250, mga minamahal, di lagi silang magkatabi. Isang buwan lumipas, sis, pakibayaran nito. Ano po yan? Yan ang bill ko sa tubig tsaka sa ilaw. Ha? Bakit? Nakaupo ka sa pwesto ko Bayaran mo yan. Nagsumbong sa akin yung ating mahal na kapatid, kaya ko alam ikwento. Sabi ko, wag mo tignan yung tao. Ang tignan mo, ang Diyos na pinaglilingkuran mo. At kung gano'n ang gagawin sa'yo, andyan ang mga beloved children. Pwede mong lapitan at magsabi ka sa kanila. Ang tanong, mga minamahal, sino ngayon ang merong tinatawag na spiritual renewal, mga minamahal? Kung dyan lang tayo, nakaupo at hindi tayo naging pagpapala, hanggang dyan ka lang, hindi ka aabot sa langit. Pero kung nandyan ka nakaupo at naging pagpapala ka, meron kang spiritual renewal mula sa kinaupuan mo, may langit pang naghihintay sa'yo. Sigurado ba yung palakpak nyo na yan? Yung nagpapabayad, sigurado ba yan? Palakpak nyo? Yung humihingi ng pambayad sa tubig ilaw, sigurado ba yung palakpak nyo? O biglang walang pumalakpak? Di ba? At tinalakay natin ito, mga minamahal, kasi anytime babalik ang ating mahal na Panginoon. Kaya merong sinasabing the challenge to serve. Ito'y hamon sa ating paglilingkod. Kung meron kang kakulangan, hindi ang tao ang magpupuno niyan. Ang magpupuno na kakulangan mo, ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, walang iba, ang ating pinakamamahal na Peso Kristo. Dahil sa susunod yan, yung baguhan na tumanggap ng challenge, hindi siya naghimagod kahit na anong katisura ng binigay mo sa kanya isang araw, mapapakinggan mo siya, nakatayo na sa pulpit, sa stage, nagsasabing pinagaling siya ng Diyos, pinagpala siya ng mahal na Panginoon, buo ang kanyang pamilya, masaya siyang naglingkod sa Diyos. Ikaw na nagbigay ng katisuran, diyan ka pa rin sa iyong kalagayan. Naintindihan natin. Kaya merong tinatawag na spiritual renewal. Ang sabi, hindi tayo dapat maghimagot, bagamat ang ating pagkataong labas ay nangihina, ngunit ang aming pagkataong loob ay nababago araw-araw. Kailangan araw-araw nababago yung ating pagkataong loob. Hindi palagi tayong baguhang Kristiyano. Kailangan marunong na tayong umunawa. Kung dati-dati tayo ang ini-entertain, sinasalubong, binibigyan ng upuan, ngayon, ikaw na nagbebenta ng upuan, mali. Dapat ngayon, ikaw na ang nagbibigay ng upuan sa baguhang dumarating. Di ba? Minsan, piloso pa, nagbago na ako, Brad. Ano naman po ang pinagbago nyo? Dati, pag dumalo po ako, inaalalayan ako, binibigyan po ako ng upuan. Ngayon, ako rin po nagbibigay ng upuan, may bayad nga lang 50 pesos. Nagbago ka nga. Hindi nga lang papunta sa langit, mga minamahal. Kaya nang sabi ng verse 18, samantalang kami nagsisitingin hindi sa bagay na nakikita, kundi sa bagay na hindi nakikita, sapagkat ang bagay na nakikita ay may katapusan. Datapwat ang mga bagay na hindi nakikita ay walang katapusan. Palakpakan natin ang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Yung palang spiritual renewal, mga minamahal, ang tingin natin sa bagay na hindi nakikita. Ang ibig sabihin, lahat ng bagay na nasa langit, kahit malamangan ka pa ng kapwa mo, huwag ka lang manlalamang dahil nakatingin ka sa bagay na hindi mo nakikita at yan ang buhay na walang hanggan, pangako ng ating mahal na Panginoon na makituparan. Samantalang ang bagay na nakikita, mga minamahal, yung upuan na yan, ibigay nyo na sa kanila. Di ba? Ibigay nyo na yan sa kanila. Mga minamahal, bakit? Pag naiwan sila sa radyo, kanila na lahat yan. Ikaw na tumitingin sa bagay na hindi nakikita, meron kang spiritual renewal, ang hindi mo nakikitang langit, kaharian ng Diyos,
ay makikita mo ng dalawang mata. Ang Diyos na hindi mo nakikita, Espiritu, nararamdaman mo, ay makikita mo mukhaan sa piling ng ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Kaya pag meron tayong spiritual renewal, meron tayong tinatawag na revival comes. Ibig sabihin, dumarating ang muling pagbangon. Kung tayo bumagsak, mga minamahal, revival is always there. Kung magsusumikap ka, kaya may sinasabing revival comes, ibig sabihin, darating sa iyo ang muling pagbangon. Kung nalupaypay ka ngayon, huwag mong pabayaang malupaypay ka. Tanggapin mo ang hamon sa paglilingkod sa Diyos. At darating sa iyo ang sinasabing muling pagbangon, sinasabing revival comes. Kindly po. The second book of the Chronicles, chapter 7, verse 14. If my people, which are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. God bless you po. Ikalawa mga taga-Kronika, Kapitulo 7, versikulo 14. Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at dumalangin at hanapin ang aking muka at talikuran ang kanilang masasamang ngalakad, aking nga didinggin sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Palakpakan po natin ng isang malakas na palakpak ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi na, praise the Lord. Revival comes. Dumarating ang muling pagbangon. Huwag natin pabayaang palagi tayong talunan, mga minamahal. Tanggapin natin ang hamon, mga minamahal. Dahil merong tinatawag na pagbangong muli. Ang sabi, kung ang aking bayan tinawag sa magitan ng aking pangalan ay magpakumbaba, ito lang ang ating kailangan. Maging baguhan ka o datihan ka, magpakumbaba ka, at dumalangin. Ngayon, alam na natin sino ang ating dadalanginan. Sino na ang Diyos na ating tatawagan. Noon, lahat ng Diyos, tinawagan natin, lahat ng santo, tinawagan natin, mga minamahal. Pero ngayon, one thing is certain, alam na natin kung sino ang Diyos na ating tatawagan. Walang iba ang ating pinakamamahal na Yesu Kristo. Ang totoong Diyos na ipinangaral ng ating mahal na magulang sa Panginoon, na sa ating buhay ay nagmanifest ang kapangyarihan. Kaya kanina pa lang, during service, saan ka makakitang during service? Kapag ang baguhan ay nagpabautismo, pag ahon niya sa tubig, siya na ang magsasabing totoong pinagaling siya ng ating mahal na Panginoon. Merong tinatawag na immediate manifestation. Ito'y kapangyarihan ng Diyos sa totoong iglesia ng ating mahal na Yesu Kristo. Kaya ang sabi, kung ang bayan ng Diyos at ikaw ay bayan ng Diyos, ang sabi, ikaw ay magpapakumbaba, dumalangin, hanapin ang aking mukha at telekuran ng kanyang masamang lakad. Aking ang didingging sa langit at ipatatawad ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya pala sinabing revival comes, mga minamahal, o dumating ang muling pagbangon. Ano ba ang pagkukulang mo? Kung magagawa mong magpakumbaba, kung magagawa mong dumalangin, hanapin mo ang mukha o katwiran ng Diyos, mga minamahal, ang sabi, didingging ka ng mahal na Panginoon. Mula sa langit, didinggin ka ng ating mahal na Panginoon. Sabi, ikaw ay patatawarin. Ang sabi rito, mga minamahal, at pagagalingin ko ang kanilang lupain. Kaya pala sa atin, ang kagalingan, very common na sa atin yan. Alam natin, kapag seryosong tumanggap sa mahal na Panginoon, talagang gagaling. Bakit? Nasa banal na kasulatan, yan ay revival na dumarating sa lahat ng nagpapakumbaba sa harap ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Pero pag nanatili tayong matigas, mga minamahal, ang matuwid ay pipikit ang mata. Ikaw ay pipikit ang mata, pero magkaibang lugar ang iyong patutunguhan. Sabi ng ating nabasa, isa sa pagkabuhay na magmuli sa piling ng Diyos at isa naman sa paghatol. Kaya ang sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang kailangan natin, hanapin mo ang mukha ng Diyos. Dumalangin ka sa Panginoon, ikaw ay magpakumbaba, nasa iyo ang kapatawaran, nasa iyo ang pagdinig ng Diyos, may kagalingan ka pang tatanggapin mula sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. And finally, ang sabi, o dito muna tayo sa isa, bago tayo sa final verse natin rather, merong tinatawag na humble service.
Pag naglingkod sa Diyos, mga minamahal, tinanggap mo ang hamon, merong tinatawag na humble service. Ang ibig sabihin, mga minamahal, mapagpakumbabang serbisyo o paglilingkod. Kindly. The book of Acts, chapter 20, verses 19 and 20. Serving the Lord with all humility of mind, and with many tears and temptations which befell me by the lying in wait of the Jews, and how I kept back nothing that was profitable unto you, but have shewed you, and have taught you publicly and from house to house. Dito po sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 20, versikulo 19 at 20, na ako'y naglilingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng mga pagsubok na dumating sa akin dahil sa pagbakay ng mga Hudyo. Kung paanong hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo at sa mga bahay-bahay. Amen. Palakpakan ulit natin ng malakas ang ating Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak ng may galak at lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Humble service. Ibig sabihin, mapagkumbabang serbisyo. Pag nasa atin dumating na yung revival sa atin, mga minamahal, muling pagbangon, dapat meron tayong humble service. Para manatili sa atin, yung challenge ay napapagtagumpayan natin. Ang sabi ng ating nabasa sa verse 19, ako'y naglingkod sa Panginoon ng buong pagpapakumbaba ng isip at ng mga luha at ng pagsubok na dumating. Itong nakasulat na ito sa verse 19 ng Gawa, Kabanatang 20, ito ang naranasan ng ating mahal na magulang sa Panginoon. Ang ating mahal na magulang sa Panginoon naglingkod sa Diyos, sinasabing with a humble service o mapagpakumbabang serbisyo. Paglilingkod, mga minamahal, ang sabi na may mapagpakumbabang isip, kalakip ang mga luha, at pagsubok na dumating. Magkakasama pala yun, mga minamahal. Ang isip mo'y mapakumbaba, kalakip ng iyong pagluha, lumuluha ka lahat ng daing mo sa mahal na Panginoon mo ipinararating. Hindi yung sama ng loob mo sa kapwa mo ipinararating. Mga minamahal, sa Diyos natin ipinararating. Ang ating mahal na Panginoon, ang ating pinakamalapit Hesus Kristo, siya ang ating sumbungan. Sa Kanya natin sasabihin lahat ng ating pangailangan. Kaya nga napakahalaga yung ating panalangin, mga minamahal. Pag hindi ka nagpuli sa bahay, wala kang panalangin. Pag hindi ka dumalo, wala ka rin panalangin. Paano ka didinggin ang ating mahal na Panginoon? Paano ka luluha sa mahal na Panginoon? Luluha ka rin pag ang iyong kasalanan nagbunga na ng karamdaman. Muli kang luluha, pero doon na sa paghatol kapag ang iyong kasalanan ay nagkaroon na ng kabayarang kamatayan. Ngayon na tayo lumuha, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, gamitin natin ang pagpakumbaba ng ating isip at tayo ay lumuha at maging sa mga pagsubok na darating. Ang sabi, mga minamahal, ng verse 20, kung paano hindi ko ikinait na ipahayag sa inyo ang anumang bagay na pakikinabangan at hayag na itinuro sa inyo. Itong ginawa ng ating mahal magulang sa Panginoon. Ipinahayag sa atin, ano ang bagay na pakikinabangan? Ano ba ang bagay na pakikinabangan? Ang tamang salita ng Diyos? Walang kulang, walang sobra. Kung ano nakasulat sa banal na kasulatan, yan ang ipinangalan ng ating mahal na magulang sa Panginoon, yan ang ating napakinggan, yan ang ating isingawa, diyan tayo pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus Kristo. Kaya kung madalian ang iyong pagsunod, madalian ang pagpapalang nasa iyo. Kung ayaw mong sumunod, hanapin mo ang pagpapala hanggang kamatayan, wala kang matatagpo ang pagpapala. Bakit? Dahil hindi mo tinugon ang hamon ng paglilingkod, mga minamahal. Wala kang spiritual renewal, wala kang revival, wala kang humble spirit, mga minamahal. And finally, dapat ang nasa iyo, pag napagtagumpayan mo ang hamon, meron kang sinasabing the crown of life. Ito na ang huling wakas ng ating buhay sa daigdig na ito at patuloy na buhay sa piling ng ating mahal na Panginoon.
Last verse, kindly maghanda po ating manugtog, mga magpaawit. The book of James, chapter 1, verse 12. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Santiago Kapitulo 1, versikulo 12. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso, sapagkat pagkasubok sa kanya, siya itatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon, ang putong o korona ng buhay, the crown of life. Sabi ng ating nabasa, sino ang tatanggap nito? Ang sabi, yung taong mapalad na nagtitiis. Ang sabi, sapagkat pagkasubok sa kanya, habang tayo ay tumatanggap ng challenge, ng hamon, mga minamahal, tayo ay nasa pagsubok. Pero ang sabi, mapalad ang taong nagtitiis sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kanya. Kaya doon natin mapapatunayan, totoo bang iniibig natin ng Diyos, mga minamahal? Amen? O tanggapin natin ang challenge, sinasabing the challenge to serve. Ito ang ating paglilingkod na may hamon sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ang kailangan natin, spiritual renewal, para dumating ang sinasabing revival, magkaroon tayo ng humble service, and finally, what we have is the crown of life. Meron tayong tinatawag na putong o korona ng buhay. Lahat tayo tumayo, at lahat ng inyong dala, nasa left and right wings, mga nasa ilalim, mga nasa garahe, sayang ang araw na ito, mga minamahal. Samahan nyo sila sa harapan, ihintayin natin sila habang tayo umaawit-awiting ang buhay ko'y para sa iyo. Kanino natin ihahandog ang ating buhay? Sa hamon ng buhay na ito, meron tayong paghahandugan sa salibutan, meron din tayong Diyos sa langit na paghahandugan. Kanino natin ihahandog ang ating buhay? Tayo umawit. Hallelujah. Lang nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inunang ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, Sabihin natin, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay mag-iisang alay, taos pusong ibibigay. taos pusong ibibigay Sabihin natin, ang buhay ko para sa iyo. gamitin mo, Panginoon. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa iyo. Gamitin mo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Hallelujah. Hallelujah. Kahit na mayroong hadlang, Kahit na meron pang hadlang, sa biyaya mo'y mananang. Ang buhay ko'y sa iyo lamang inilaan. lahat natin ang ating buhay. Ano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay mag-iisang alay, taos puso
sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Ulitin po natin ang stanza. Simula nang ika'y paglingkuran. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalagay. Inuna ko, Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Kahit na Mag-isa taos puso, buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Ang tanging na aking buhay ay maging kasalanan. Taos puso, ibigay, iamarang ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Mga minamahal, buhay ang Diyos natin pinaglilingkuran. Ang hamon sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, itaas mo yung dalawang kamay at sabihin mo, ang buhay ko'y para sa iyo. Mga minamahal, kanina po, ating beloved Sister Mercy T. Nida, yung po naka-orange doon. Siya po ay napakaraming karamdaman. Actually, baka matapos ang gawain, bumigay siya. Ngunit yung isa po rito na kapatiran, 4 months ago, na talagang ganon din ang kalalagyan, may tungkod, hindi makalakad. Ngayon, nandito nagpupuri sa Diyos, isinama ko ron. Halika, magpatotoo ka. Nung marinig niya ang patotoo, mga minamahal ko, talagang tinanggap niya ang hamon ng paglilingkod. Bagamat mahina siya, mga minamahal ko, totoo po, doon na mismo advance eh. Doon na siya tumanggap sa ating mahal na Panginoon at ang sabi niya, nais kong magpabautismo. Habang lumalakad po, wala pa sa kalahati dyan, bigla po siya nag-collapse.
Sabi ko, wala Panginoon, buhayin mo siya. Unconscious po siya, ibinaba doon sa baptismal area. Totoo po, mga ilang minuto bago nakarecover. Ang kanyang BP ay 120/80. Kaya lang ang kanyang hininga, ang pagtibok ng puso, pwedeng mabawian ng buhay. Ngunit, sa panalangin ng propeta ng Diyos, maya-maya nakarecover. Ang sabi niya, bautismuhan niyo na ako. Pagkatapos mabautismuhan, habang binibihisan mga minamahal ko, abay tumayo na. Naglakad. Umakyat dyan. Paakyat mga minamahal ko. Samantalang nung pababa, unconscious yan, tila baga mamamatay na. Ngunit nung umakyat dyan, nakatayo na siya. Nakalakad pa, paakyat. Ang sabi ko, loobin, diyan ka lang muna. I-inform natin ang himala na ginawa ng Diyos sa araw na ito. Salamat sa Diyos. Ipinakita ng Diyos na sa Diyos na makapangyarihan. O, ang himala ng malapayan magmula dyan, o, nilakad niya ang gandun. Ayun, nandun kumakaway. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ibigay nyo lang ang buhay nyo sa ating mahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ng kaligtasan. Una po ay ang pananampalataya. Kailangan mong sumampalataya sa nag-iisang Diyos na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo na buhay na maguli upang patunayan siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Ang pangalawa, kumpletong pagtalikod sa kasalanan. Pagsisihan ng kasalanan at huwag nang babalikan pa. Pagkat nakita ng Diyos na ikaw ay tapat, hindi kanya pababayaan. Hindi kanya iiwanan. Ang pangatlo, yung bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan. Gawa 2:38. Mangagsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong kasalanan at tatanggapin mo ang kaloob ng Espiritu Santo. Paglubog mo sa tubig, pinatawad ka ng Diyos. Kalakip niyan, ikaw mismo, mararamdaman mo, pinagaling ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya ang gagawin mo na lang, magpapatuloy ka. Maglingkod sa ating dakilang Diyos. At ang pang-4, siya mismo ang magbabautismo ng kanyang banal na Espiritu. Pag sumayo ang banal na Espiritu, totoo po, wala ka nang alalahanin sa mundo nating kinagagalawan. Ang iisipin mo, yung maglingkod sa Diyos, dahil meron siyang pangako, ang buhay na walang hanggan. Kaya sa bawat isa narito mga baguhan, ito po yung hamon sa inyo, sa inyong pananampalataya. Huwag kayong mag-alinlangan, buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Itaas niyo po ang iyong 2 kamay. Pumikit po kayo at yumuko. Magpakumbaba sa ating mahal na Panginoon. Sabihin niyo po, pinakamamahal na Panginoong Jesus, narito po ako, isang makasalanan, nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran. Pinakamamahal na Panginoong Jesus, linisin mo po ako sa lahat ng aking kalikuan. Hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo. Buong puso, buong pagpapakumbaba, tinatanggap kita bilang Diyos at sarili kong tagapagligtas, hari ng aking buhay. Isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At iligtas mo rin po maging ang aking mga mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus na aking tagapagligtas. Manatili po na makapag-ugnayan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kami naman po ang manalangin para sa inyo.
Mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at kagalang-galang na pastor, Evangelist Wildis Rada Almeda, your end-time prophet. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, kami taus-puso nagpapasalamat, O Diyos, sa patuloy na pagliligtas mo na marami pang kaluluwa. Narito po sila, batid mo ang kanilang dalangin at pagsusuma mo. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, lubos mo silang patawarin sa kanilang mga kasalanan. Gawin mo silang tunay na anak mo at bigyan mong mapagpakumbabang puso na maglingkod ng buong katapatan mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Dalangin po namin, dakilang Ama, iligtas mo rin po maging ang kanilang mga mahal sa buhay sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Yesus. Amen and amen. Praise the Lord. Pakibaba na lang po ang iyong mga kamay. Ito po yung simula, yung tapat niyong paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Na isagawa na una pananampalataya at pagsisisi. Mamaya po, huwag kayong lumisan na hindi na bautismuhan. Magpabautismo po kayo. At magpapatuloy pa tayo sa paglilingkod sa Diyos. Yung pang-apat, siya mismo ang magbabautismo ng banal na Espiritu, ang pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya ang gagawin natin, patuloy na maglingkod at ibubuhos naman ng Diyos ang lahat ng mga pagpapala. Hindi lang ikaw, maging sa buong sambahayan. Kaya anyayahan niyo po yung mga kaibigan, mga loved ones niyo po, yung mga unsaved loved ones, upang sila man din ay pagpalain. God bless you all. At tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal ko, sa ating mga pangangailangan. Prayer for the sick. Ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved ordained preacher, beloved Brother Rob Blanco. God bless you, my beloved preacher, beloved Joey. Praise the Lord. Tayo po magkaisa, mga minamahal, para sa lahat ng ating mga pangailangan. Amin, mamanalangin po muna tayo ng pagsisisi bago po natin hilingin sa ating mahal na Panginoon ang ating mga prayer request. Hallelujah. Mapagpala po naming Diyos na maparehan sa lahat, pinakamamahal na mahal Panginoong Isus, sa unang dalangin namin kagalang-galang na mahal Pastor Evangelist Wildis Rada Almeda. Narito po kami sa iyong panalapanan. Mahal po yung nagpapakuba, nagsisisi sa lahat ng iyong pagkukulang, pagkasala sa iyo, sa mga kami nasumpungan, sa iyong pagsalangsang, sa iyong kautusan. Patawarin mo po ang bawat isa sa amin, mahal Panginoon, at tulungan mo kami na masunod po namin lahat mong kautusan upang maging handa sa dakilang araw ng pagbabalik, at gamitin mo rin po kami sa napakalawak mong gawain, sa napakarami pang maligtas na mga kaluluwa. Gawin mo kaming ilaw at asin sa libutan ito, mahal Panginoon. Aming inaalay, dakilang pasasalamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Pinagkaluban mo kami ng totoong mga magulang sa iyo, aming kagalang-galang, mga pastor, beloved Mama D, with the beloved children, mahal Panginoon, upang pangalagahan aming pananampalataya. Lumago kami at maging sakdal, mahal Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, hanggang sa maabot po namin ang sakdal na kalalagayan, mahal Panginoon, at sama-sama kami sa buhay na walang hanggan. At ang kalakasan, mahabang buhay namin kagalang-galang, mahal pastor, and all beloved children na po namin pinasalamatan, mahal Panginoon, sa napakabigat na tungkulin, mahal Panginoon, ay papangal sa buong mundo ang nag-iisang ebanghelyo ng kaligtasan para lahat ng mga hinirang, mahal Panginoon, bago magbabalik, sila'y maligtas at magmana rin ang buhay na walang hanggan. Hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, ilehans po natin ating mga sarili sa kamay, sa ating ulo, ang kabila, sa parte ng katawan na may karamdaman, at isipin po natin ating kagalang-galang na mga pastor, naglehans po sa atin, at maging ating mga loved ones may mga karamdaman, mga minamahal, isipin po natin, hallelujah, nililehans ng ating kagalang-galang mga pastor, mga minamahal, at isigaw po natin, mga minamahal, palayasin ang lahat ng masamang espiritu ng karamdaman, problema o bisyo man yan sa pangalan ni Jesus, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, leprosy, AIDS, homosexuality, lesbianism, marital problems, financial problems, unbelief and doubts, vanity, being glorified, lust, covetousness, materialism, drug addiction, lahat ng uring karamdaman at mga kahinang bumabalik. Kasaw! 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 In Jesus' name, be healed! Be healed! Be healed! From stop right now! Vital begun right now in Jesus' name! Hallelujah! Hallelujah! Sa pangalan ni Jesus! Hallelujah!
Purihin ang ating mahal na Panginoon at pasalamatan po natin, mga minamahal, na lahat ng ating mga kahilingan tinugunan ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord sa malang kaparaanan. At mga minamahal, tayo po'y sisigaw ng buong nating lakas ng hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, gawin po nating habit yan. Araw-araw, mga minamahal, magpupuri sa ating mahal na Panginoon. Yan po ay more than a million times sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Very powerful ang hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Huwag na po tayong luluksod dyan sa taas, mga minamahal, sa baba. Pwede po tayong lumagsusubad sa taas. Isigaw na lamang po ng buong lakas ng hallelujah, praise the Lord. 3 beses, sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory, glory to God. Thank you so much, dear Jesus. We love you so much, dear Jesus. Glory to God. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless you so much po, minamahal. Amen. Praise the Lord.